Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3041. Panginoon ko, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakipag-ugnayan sa kanya ang adjutant ni Alex sa pamamagitan ng communication device. Orihinal na, sila ay nasa isang magandang lugar. Hanggat nagtitiyaga sila, tiwala si Alex na kaya nilang manalo sa laban na ito, kahit na sa dalawang makinang pamatay, sina Huang Feng at Arwen. Bagamat malakas ang dalawang iyon, hindi nila mababago ang sitwasyon ng labanan. Gayunpaman, sa pagdating ng mga tao mula sa New City, muling nagbago ang sitwasyon. Nagsimula itong maging disadvantageous para sa kanila. Pagkarating ng mga taong iyon, hindi lang nila inalis ang mga tao sa New City, naglagay pa sila ng maraming hadlang para sa kanila. Sa panahon ng labanan, ang magkabilang panig ay tila nagtutulungan sa isa't isa, ngunit ngayon, ang magkabilang panig ay nagsusumigaw sa isa't isa. Nais ng magkabilang panig na kunin ang kredito, ngunit walang panig ang gustong maningil sa harapan. Bilang resulta, kahit na ang hukbo ng Firewind Nation ay may kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa dati. Ano ang dapat nating gawin? Paano ko malalaman? Sabi ni Alex na medyo naiinis. Ang magandang sitwasyon ay nasira ng ganoon lang. Kung sarili niyang team lang, ayos lang. Pakiramdam niya ay maaari pa siyang manalo. Ang problema ay narito rin ang mga tao mula sa Newcastle. Hindi lang sila tumulong, kundi hinihila rin siya pabalik, na pinipigilan niyang gamitin ang buong lakas niya. Ang mga maldito na ito. Galit na nagmura si Alex. Huwag mo silang pansinin. Hayaan mo ang mga tao natin na maningil. Galit na galit si Alex sa mga kinikilos ng mga iyon, ngunit hindi sila magkampi. Gaano man siya kagalit, wala itong silbi. Ang mga taong iyon ay hindi nakikinig sa kanya. Maliban sa paglikha ng ilang mga salungatan, wala silang maitutulong. Oo, matapos matanggap ng adjutant ang utos ay agad niyang ipinarating ang utos ni Alex sa kanyang mga nasasakupan. Nagsimulang umatake ang hukbo ni Alex. Hindi na sila tulad ng dati, kung saan sila ay nagtitimpi at naghihintay sa pag-atake ng hukbo ni Newcastle. Binabalak ni Alex na lubusang huwag pansinin ang hukbo ni Newcastle at gawin ito mismo. Gayunpaman, ang mas ikinagalit niya ay sa sandaling nagbigay siya ng utos na umatake. Ang mga tropa mula sa Newcastle ay nagbigay din ng parehong utos. Sabay-sabay silang sumugod. Ang dalawang magkaibang puwersa ay pinagdikit. Mabuti naman noong nagkaroon sila ng pinag-isang utos, ngunit ngayon, nasa ilalim sila ng iba't ibang utos ng mga tao. Ang magkabilang panig ay humahadlang sa pag-atake ng isa't isa, na ginagawang imposible para sa panig ni Alex na ganap na ilunsad ang kanilang pag-atake. Mga bastos, mga bastos. Damn it! Ano nga ba ang iniisip ng mga baboy na iyon? Dahil sa sitwasyong ito, muling nagalit si Alex, at isinumpa niya ang mga tao ng Newcastle. Gayunpaman, hindi nadama ng mga tao ng Newcastle na may nagawa silang mali. Mas gugustuhin nilang palayain ang hukbo ng Wind Nation kaysa hayaang talunin ni Alex ang kalaban sa kanilang teritoryo at gumawa ng malaking kontribusyon. Kung nangyari iyon, walang alinlangan na isa itong sampal sa kanilang mga mukha. Ngunit kung nabigo ang operasyon at pinalaya ang hukbo ng Wind Nation, sila at si Alex ang mananagot. Sa oras na iyon, magagawa nilang ilipat ang sisihin. Masasabi nilang may kanya-kanya silang plano, at si Alex ang dumating ng hindi imbitado ang naging dahilan upang mabaigo ang kanilang plano. Bilang resulta, ang hukbo ng Wind Nation ay pinalaya, at si Alex ay kailangang pasanin ang responsibilidad para sa kabiguan ng labanan. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa Newcastle ay nakapagdesisyon na bago sila dumating. Kahit anong gawin ng team ni Alex, susundin nila. Hindi nila maaaring hayaan ang koponan ni Alex na nakawin ang limelight. Sa ganoong paraan, kung manalo sila, makakakuha sila ng kredito, at kung matatalo sila, maaari nilang talikuran ang responsibilidad. Ito ay perpekto. Sa makatuwid, kapag nagmumura si Alex, ang mga tao ng Newcastle ay nasa mabuting kalooban. Bagamat napagtanto nilang unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, hindi nila ito isinapuso. Sa kanilang opinyon,
ayos lang kahit nakatakas ang hukbo ng Wind Nation. Kung tutuusin, ang lakas ng Fire Wind Nation ay mas malakas kaysa sa Wind Nation, kaya hindi ito gaanong makakaapekto sa kanila kung ilang tao ang makatakas. Gayunpaman, malinaw na hindi naunawaan ng mga tao ng Newcastle na ang hukbo ng Wind Nation ay hindi nilayo na umalis ng ganoon kadali pagkatapos dumating sa oras na ito. Naglalaban sila hanggang ngayon, hindi dahil gusto nilang lumabas sa Cubcub at tumakas, kundi dahil gusto nilang manindigan at maghintay na dumating ang mga reinforcement mula sa kanilang bansa. Sa pagkakataong ito, handa silang ibigay ang lahat. Matagal nang minumura ni Alex ang mga tao ng Newcastle, ngunit hindi siya makaisip ng magandang ideya. Ngayon, ang mga tao ng Newcastle ay malinaw na gustong lumipat sa kanya. Kung siya ay sumulong, ang mga taong iyon ay susulong din. Kung atras siya, atras din ang mga iyon. Magiging napakahirap na alisin ang mga ito at lumipat ng mag-isa. Sabihin sa lahat na ipagpatuloy ang pag-atake. Huwag mong pakialaman ang mga bastard na iyon mula sa Newcastle. Magsikap ka at alisin ang mga taong iyon mula sa Wind Nation. Sabi ni Alex sa kanyang adjutant. Walang magandang ideya si Alex, kaya ito lang ang napili niya. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, kaya hindi siya maaaring mag-atubiling masyadong mahaba. Ipagpatuloy lang niya ang pag-atake. Sa ngayon, maaari lamang siyang umasa na ang kanyang panig ay maaaring maalis ang hukbo ng Wind Nation sa isang pagkakataon. Oo. Sagot ng adjutant. Pagkatapos noon, hindi na pinansin ng team ni Alex ang mga taga-Newcastle na nagdudulot ng gulo sa gilid at nakatutok na lang sa pag-atake. Ang mga tao mula sa Newcastle ay natural na hindi umalis at sabay-sabay ding umatake. Bagamat ito ay katulad ng dati, kung saan sila ay nahaharap sa magkasanib na pag-atake mula sa dalawang puwersa, malinaw na naramdaman ng koponan ng Wind Nation na mas mababa ang pressure. Napakatotoo ng pakiramdam na ito, at malinaw na nararamdaman ito ng lahat. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang orihinal na kinakabahan at kahit nawalan ng pag-asa ng mga tao sa Wind Nation. Ito ay pareho para kay Huang Feng. Sa katunayan, napagtanto na ni Huang Feng na kahit na ang kanyang mecha ay makapangyarihan, ito ay masyadong mahina sa isang larangan ng digmaan na may libu-libong tao. Mas mabuting gamitin niya ang sarili niyang lakas para lumaban. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang kanyang sariling lakas upang lumaban, bagamat makakamit niya ang magagandang resulta, magdudulot ito ng ilang hindi kinakailangang kaguluhan. Ang kaguluhang ito ay hindi makabubuti sa kanya at maaaring magdulot pa ng ilang kaguluhan. Sa makatuwid, inalis ni Huang Feng ang opsyong ito. Gayunpaman, hindi niya kayang panuurin ang hukbo ng Wind Nation na matalo ng ganito. Hindi bababasa, bago palawakin ng magkabilang panig ang sukat ng labanan, hindi niya maaaring hayaang matalo ang magkabilang panig. Walang may dudulot iyon sa kanya. Sa makatuwid, sa isang sitwasyon kung saan hindi niya magagamit ang kanyang sariling lakas, naisip pa ni Huang Feng na gamitin ang koponan na kanyang itinatago sa dilim. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali na ito, may mga halatang panloob na problema sa panig ng Firewind Nation, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng kanilang labanan. Sa ganitong paraan, magiging mas mababa ang pressure sa panig ng Wind Nation, at hindi na niya kailangang gamitin ang sarili niyang mga tao. Kabanata 3042. Dahil sa ilang panloob na problema sa Fiery Wind Nation, ang lakas ng labanan ng hukbo ng Fiery Wind Nation ay bahagyang nabawasan. Bilang karagdagan, ang Fender Nation ay may isang mamamatay na tulad ni Huang Feng, kaya ang dalawang panig ay pantay na tugma sa larangan ng digmaan. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ang labanan ay tumagal mula gabi hanggang madaling araw, at pagkatapos ay hanggang tanghali. Malaking pagkatalo ang naranasan ng magkabilang panig, ngunit wala pa ring malinaw na panalo. Sir, marami pang tropa na papunta sa battlefield mula sa malayo. Ang sundalo na namamahala sa pagsubaybay sa sitwasyon ay nagsabi kay Alex ng isang piraso ng masamang balita. Buong gabing walang tulog si Alex. Inis na inis siya. Ito ay dapat na isang siguradong panalo na sitwasyon, ngunit sa huli, mayroong lahat ng uri ng mga aksidente na direktang humantong sa mahirap na sitwasyong ito. Galit na galit siya. Maraming tao ang darating. WHO, sino ang gustong magnakaw muli ng kredito? Sabi ni Alex sa hindi magiliw na tono. Dahil sa mga aksyon ng mga taga New City, labis na nanlumo si Alex.
Alam na alam niyang hindi darating ang mga kampo niya sa oras na ito dahil nakipag-ugnayan na siya sa mga nakatataas. Kung tutuusin, napakatindi ng labanan dito at napakatagal na. Imposibleng hindi alam ng ibang tao mula sa Fiery Wind Nation. Noong una, gustong talunin ni Alex ang hukbo ng Fender Nation mismo, at pagkatapos ay atakihin ang planeta ni Huang Feng pagkatapos gumawa ng kontribusyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Hindi lamang niya mabilis na natalo ang hukbo ng Fender Nation, ngunit naging sanhi din siya ng pagkahulog sa kanyang sariling mga tao sa Kumunoy. Hindi sila maaaring manalo, at hindi sila makatakas. Ito ang naglagay sa kanya sa isang dilema. Kaya naman, matapos malaman na lumala na ang sitwasyon at alam na ito ng lahat, umaasa si Alex na ang kanyang sariling mga tao ay magpadala ng mga reinforcement upang ang laban na ito ay mapagtagumpayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, ang ideya niyang ito ay hindi natupad. Humingi nga siya ng tulong, ngunit mahirap din ang sitwasyon ng mga nakatataas. Una, ang bilang ng mga tropa na malaya nilang mapapakilos ay limitado, at karamihan sa kanila ay ibinigay kay Alex. Kahit na maaari silang magpadala ng mga reinforcement, ang bilang ay limitado. Bukod dito, kailangan nila ng oras upang magtipon at magpakilos. Pangalawa, ito ay teritoryo ng Newcastle, pagkatapos ng lahat. Hindi sila kakampi ng mga tao sa Newcastle. Hindi magiging madali para sa kanila na magpadala ng sarili nilang hukbo upang suportahan si Alex sa teritoryo ng Newcastle. Gusto nila ang kredito, at malamang na gusto rin ito ng mga tao sa Newcastle, lalo na't nangyari ito sa kanilang teritoryo. Sa makatuwid, alam ni Alex na imposible para sa kanya na makakuha ng mga reinforcements, kahit na hindi sa maikling panahon. Sa makatuwid, kahit na ang mga taong dumating ay mula sa kanyang bansa, hindi sila maaaring ituring na kanyang mga tao. Manalo man sila sa huli, baka hindi niya pangunahan ang laban na ito. Kung ganoon, kahit nanalo siya, hindi siya makakakuha ng labis na gantimpala. Dahil dito, hindi maganda ang mood ni Alex kahit narinig niyang may paparating. Ito ay hindi isang magandang bagay para sa kanya. Obviously, may darating na naman para magnakaw ng credit niya. Siyempre, maaari rin itong mga tao mula sa Newcastle na humihingi ng mga reinforcement. Gayunpaman, mas masamang balita ang sinabi ng sundalong iyon kay Alex, "Sir, ang hukbong dumating ay hindi natin mga tao, sila ay mula sa Fengli Country. Malaki ang kanilang hukbo, at malaki ang kanilang sukat." Panipi, ano? Ang mga tao mula sa Fengli Country? Paano ito posible? Bulalas ni Alex. Kung ikukumpara sa mga tao mula sa iba pang paksayon sa bansa, mas mahirap para kay Alex na tanggapin na sila ay mula sa Fengli Country. Kung tutuusin, kung ang mga taong dumating ay mula sa kanyang bansa, kahit na sila ay mula sa ibang paksayon, basta't sila ang nanalo sa huli, hindi siya makakakuha ng maraming kredito. Pagkatapos, makakakuha man lang siya ng consolation prize. Marahil ang gantimpala ay mas mabuti kaysa sa gusto niya. Gayunpaman, kung ang mga taong dumating ay mula sa Fengli Country, kung gayon ang sitwasyon ay napakasama. Kasalukuyan silang nakakulong sa isang labanan kasama ang hukbo ng Fengli Country sa harap nila. Kung ang isa pang hukbo mula sa Fengli Country ay biglang dumating, kung gayon ang kaliskis ng tagumpay ay tiyak na pabor sa Fengli Country. Ito ay tiyak. Ang mga tao mula sa Fengli Country ay malamang na manalo sa huli. Talagang hindi ito magandang bagay para kay Alex. Kapag natalo sila, malamang na mamatay siya sa larangan ng digmaan tulad ni Collison. Kahit na siya ay mapalad na mabuhay, ang pagkatalo na ito ay tiyak na isang malaking dagok sa kanyang hinaharap. Sa orihinal, ang kanyang misyon ay ang pag-atake sa planeta ni Huang Feng, ngunit nagpasya siyang baguhin ang target ng pag-atake sa kanyang sariling kagustuhan. Kung kaya niyang manalo sa laban na ito, ayos lang, at ang iba ay walang sasabihin tungkol dito. Gayunpaman, kung hindi niya maipanalo ang laban na ito, kung gayon ang mga nakatataas, lalo na ang mga hindi kampo sa kanila, ay tiyak na hindi gagawing dahilan ang bagay na ito. Sisihin nila siya sa kanyang pagkilos sa sarili niyang kagustuhan, at siya pa nga ang sisisihin nila. Bukod dito, kung siya ay matalo at magdulot ng malaking kabiguan sa kanyang panig, ito rin ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang karapatang magsalita sa kanyang sariling kampo, at ang iba ay maaaring sumuko din sa kanya. Kaya naman, naunawaan ni Alex na hindi siya mabibigo.
Kahit na ang ibang mga paksayon sa kanyang panig ay namagitan at nanalo, hindi siya makakakuha ng anumang kredito, ngunit ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa matalo ng kanyang sarili. Kaya naman, matapos malaman na ang hukbo ng Wind G Nation ang dumating, natarante si Alex at hindi na mapanatili ang kanyang dating kalmado. Gayunpaman, hindi maisip ni Alex kung bakit mabilis na dumating ang mga tao ng Wind G Nation. Dapat malaman ng isa na ito ang teritoryo ng Firewind Nation. Kung reinforcements ang pinag-uusapan nila, dapat ang mga reinforcement nila ang unang dumating. Gayunpaman, nauna ang hukbo ng Wind G Nation na hindi niya matanggap. Pagkatapos ng lahat, ang Wind G Nation ay hindi malapit dito. Kahit na ang hukbo ng Wind G Nation na sinalakay ay humingi kaagad ng tulong sa kanilang sariling bansa matapos matuklasan na sila ay inatake, ang kanilang mga reinforcements ay hindi maaaring dumating ng ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakalayo, at kailangan nila ng oras upang mag-ipon at magpakilos ng kanilang hukbo. Ito ay hindi isang simple at madaling bagay. Maliban kung matagal nang inihanda ng mga tao ng Wind G Nation ang hukbong ito ng mga pampalakas. Wala sila sa teritoryo ng Wind G Nation, ngunit nagtatago sa ibang lugar, naghihintay ng balita mula sa frontline. Kaya naman, matapos matanggap ang kahilingan para sa tulong, agad silang umalis at sumugod. Ito lang ang makapagpapaliwanag kung bakit mabilis na dumating ang mga reinforcement ng Wind G Nation. Ganon talaga, damn it. Tulala at basura ba ang mga bantay sa hangganan? Ang napakalaking hukbo ay nakatago sa hindi kalayuan sa kanila, at hindi nila ito napansin. Ang mga lalaking iyon ay nararapat na mamatay. Dapat binitay silang lahat. Galit na pagmumura ni Alex. Kabanata 3043. Gayunpaman, alam din ni Alex na kahit anong galit niya ngayon ay wala itong silbi. Dumating na ang kalaban, at ang tanging magagawa niya ay humanap ng paraan para malutas ang bagay na ito. Kung hindi, kapag siya ay natalo, ang kanyang kapalaran ay maaaring maging napakalungkot. Hindi madaling lutasin ang problemang ito, ngunit gaano man ito kahirap, kailangan pa rin itong gawin ni Alex. Makipag-ugnayan muli sa mga nakatataas at hilingin sa kanila na magpadala ng mga reinforcement. Sabihin sa kanila ang tungkol sa aking sitwasyon dito. Gayon din, magpadala ng isang tao upang makipag-usap sa mga hanggal na iyon sa Newcastle. Tingnan kung maaari nilang isantabi ang kanilang mga naunang sama ng loob at magsanib puwersa para patayin ang kalaban. Sabi ni Alex sa kanyang adjutant. Umaasa lang si Alex na ang mga nakatataas ay magpadala ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Matapos malaman na ang hukbo ng Fender Nation ay maglulunsad ng malawakang pag-atake, tiyak na mas bibigyan ng pansin ng mga nakatataas ang bagay na ito. Ang pagpapadala ng mga reinforcement ay halos isang katiyakan. Ang tanging tanong ay kung aling paksayon ang ipapadala. Wala nang pakialam si Alex kung aling paksayon ang darating. Basta may dumating, makukuntento na siya. Sa anumang kaso, ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo, at hindi niya kayang matalo. Gayunpaman, magtatagal bago dumating ang mga reinforcement, at napakalaki na ng hukbo ng Fender Nation. Kung maaari silang maghintay hanggang dumating ang mga reinforcement ay isang katanungan pa rin. Dahil dito, walang pagpipilian si Alex kundi ibaba ang kanyang pride at gumawa ng inisyatiba upang makipag-ayos sa mga tao ng Newcastle City. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagsanib puwersa sa kanila ay mapipigilan nila ang pag-atake ng hukbo ng Windchill at makakapit hanggang sa dumating ang kanilang mga reinforcements. Bagaman marami pa ring opinyon si Alex tungkol sa mga tao sa Newcastle, wala siyang pagpipilian kundi sugpuin ang kanyang pagkasuklam at humingi ng kooperasyon sa kanila sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Ang mga intensyon ni Alex ay mabilis na naihatid sa mga tao sa Newcastle. Hey, di ba napakayabang ni Alex noon? Bakit ngayon siya humihingi ng tulong sa amin? Panipi, tiyak na nakita ng basurang iyon ang mga reinforcement mula sa Fender Nation. Ngayon alam na niya ang takot. Gusto niyang kunin ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili, ngunit ngayon na alam niyang hindi siya mananalo, hinihiling niya ang aming kooperasyon. Ang mga tao ng Newcastle ay labis na hinamak ang ideya ni Alex. Maganda ang laban ni Alex noon, na itinatampok ang kawalan ng kakayahan ng mga tao ng Newcastle. Higit pa rito, gusto niyang iwan ang mga ito sa isang tabi at kunin ang kredito para sa kanyang sarili.
Ito ay natural na nagpalungkot sa mga tao ng Newcastle. Sa makatuwid, ngayong dumating si Alex upang humingi ng kooperasyon, natural na tinutuya siya ng mga tao sa Newcastle sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang mga tao sa Newcastle ay hindi ganap na idiot. Alam na nila na may reinforcements ang hukbo ng Fender Nation. Sila ay orihinal na may mataas na kamay, ngunit ngayon na ang kaaway ay may mga reinforcements, ang kanilang kalamangan ay nawala. Nagkaroon pa ng posibilidad na matalo. Sa makatuwid, kinakailangan na makipag-alyansa kay Alex. Siyempre, bago magsanib puwersa, kailangan pa nilang ayusin ang kanilang saloobin. Kung tutuusin, sa kanilang opinyon, si Alex ang nagmamakaawa sa kanila, hindi ang kabaligtaran. Kaya naman, naramdaman nilang kaya pa nilang lumaban para sa pamumuno ng hukbo. Ang mga bastos na ito, mga bastos. Sa oras na ito, iniisip pa rin nila ang tungkol sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Baboy silang lahat. Hindi ba nila alam na dahil sa mga kaguluhan nila noon kaya naantala ang labanan? Na nagbigay ng pagkakataon sa Fen Nation na makahinga at maghintay ng mga reinforcement. Nang malaman ni Alex na ang mga taga Newcastle ay gustong makipaglaban para sa command ng hukbo kasama niya sa oras na ito, lalo siyang nagalit sa kanyang sariling opisina. Sa opinyon ni Alex, ang mga tao ng Newcastle ay walang silbi. Wala silang magawang tama. Kung hindi sila naging hadlang, natalo na niya ang hukbo ng Fen Nation. Paano niya kaya hinayaan silang maghintay para sa kanyang mga reinforcements? Sa huli, hindi lamang napagtanto ng mga bastards ng Newcastle ang kanilang mga pagkakamali at kawalan ng kakayahan, talagang nakipaglaban sila para sa utos ng hukbo sa oras na ito. Gusto nilang makinig siya sa mga utos nila. Masyado silang bastard. Gayunpaman, pagkatapos mailabas ang kanyang galit, kailangan pa ring lutisin ang usapin. Hindi lamang ang mga tao ng Newcastle ay hindi nag-isip na sila ay nasa mali, ngunit sila rin ay mukhang kakainin siya. Magiging handa lamang silang makipagtulungan kung siya at ang kanyang mga nasasakupan ay nakikinig sa kanilang mga utos. Kung hindi, mas gugustuhin nilang labanan ang kanilang sariling mga laban. Walang magandang ideya si Alex kung paano haharapin ito. Ang mga tao ng Newcastle ay malinaw na walang pakialam sa kahihinatnan ng labanang ito. Manalo man ang hukbo ng Fender Nation, matatanggap pa rin nila ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan lamang. Sa kanilang opinyon, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, iba para sa kanya ang kahalagahan ng labanang ito. Maaaring matalo ang mga tao ng Newcastle, ngunit hindi niya kaya. Bagamat naramdaman din ni Alex na ang kahihinatnan ng labanang ito ay hindi maaaring matukoy ang buong sitwasyon at mabago ang katayuan ng dalawang bansa, maaari nitong baguhin ang kanyang sariling katayuan at kapalaran. Kung natalo siya sa labanang ito, malamang na siya ay tapos na. Matatapos na sana ang buhay niya. Kaya naman, kahit nagtatampo siya, sa huli, tinanggap pa rin ni Alex ang suhestyon ng mga taga Newcastle at tinalikuran ang command ng hukbo. Ang konsesyon ni Alex ay lalong nagpasaya sa mga taga Newcastle. Kasabay nito, mas lalo nilang hinamak si Alex. Gayunpaman, naramdaman nila na si Alex ay talagang nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Kaya naman binitawan niya ang utos. Ngayon, sila na lang ang maaasahan ni Alex. Matapos makuha ang utos, natural na hindi magiging magalang ang mga tao sa Newcastle. Dati, sila ang kumpi ng kanyan sa harapan. Ngayong nakuha na nila ang command, hinayaan nila ang mga tauhan ni Alex na sumugod sa harapan para labanan ang hukbo ng Fen Nation. Samantala, sila ay susunod sa likod at lalaban mula sa gilid. Siyempre, alam ni Alex kung ano ang iniisip ng mga tao sa Newcastle. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang umasa sa mga taong ito. Kaya naman, sa huli, hinayaan na lamang niya ang kanyang mga tauhan na sumugod sa harapan ng hindi sinasadya. Sa totoo lang, wala talagang pakialam si Alex sa buhay ng kanyang mga tauhan. Kung sila ay kanyang kumpi, kung gayon ay gayon din. Hanggat nanalo sila, magiging maayos siya. Kung tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga sundalo, wala siyang pakialam. Ang talagang inaalagaan niya ay ang sarili niyang kinabukasan. Ayaw niya dahil ayaw niyang maging sanglan ng mga taga Newcastle. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan ito. Kung ikukumpara sa sapilitang pagtutulungan ng Fiery Wind Nation,
Napakasaya ng hukbo ng Fen Nation nang makita nilang dumating na ang kanilang mga reinforcement. Dati, marami sa kanila ang nakadama ng kawalan ng pag-asa. Bagamat ang pagganap ni Huang Feng at Arwen ay nagdulot sa kanila ng maraming lakas ng loob, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang kanilang katapangan ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ngayong dumating na ang mga reinforcement, iba na ang lahat. Kabanata 3044. Great, nandito na ang mga reinforcements natin. Tuwang-tuwang sabi ni Alvin kay Huang Feng sa pamamagitan ng communication device. Sa panahong ito, kahit na si Alvin ay protektado ni Huang Feng at hindi nakaranas ng anumang nakamamatay na pag-atake, ang dalawa sa kanila ay lumaban ng husto. Ang higit na ikinabahala ni Alvin ay bagamat ang dalawa sa kanila ay mabangis na umatake at nakakuha ng isang malaking kalamangan sa ilang mga lugar, sila ay 2 tao lamang. Bagamat nagkaroon sila ng ilang tagumpay, hindi ito gaanong nakatulong sa pangkalahatang sitwasyon ng larangan ng digmaan. Pero ngayon, sa pagdating ng reinforcements, iba na. Sa pagdating ng mga reinforcement, maaari nilang dagdagan ang kanilang kabuoang lakas at iikot ang sitwasyon ng larangan ng digmaan. Mula sa isang kawalan hanggang sa isang kalamangan, maaari nilang makamit ang pangwakas na tagumpay. Paanong hindi matutuwa si Alvin, na hirap sa pakikipaglaban? Mga reinforcement mo yan, hindi sa akin. Bulong ni Huang Feng sa kanyang puso. Kahit na sinasalakay niya ang hukbo ng Fiery Wind Nation kasama si Alvin sa panahong ito, hindi ito nangangahulugan na kabilang siya sa kampo ng Fengli Nation. Sa katunayan, siya ay ganap na neutral. Ayaw lang niyang makitang dehado ang Fengli Nation at madaling talunin. Sa makatuwid, tinulungan niya ang Fengli Nation at sama-samang inatake ang Fiery Wind Nation. Ngayong dumating na ang mga reinforcement ng Fengli Nation, tumaas ang kanilang lakas. Kasabay nito, bagamat muling nagkaisa ang Fiery Wind Nation, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tila hindi gaanong tumaas. Tila may ilang mga panloob na problema. Ang commander ay may sakit sa pag-iisip na direktang humantong sa hukbo ng Fiery Wind Nation na maging dehado sa maikling panahon. Bago dumating ang kanilang mga reinforcements, maaaring sila ay supilan ng Fengli Nation o kahit na tuluyang maalis. Hindi rin ang sitwasyong ito ang gustong makita ni Huang Feng. Kapag natalo na ng hukbo ng Fengli Nation ang hukbo ng Fiery Wind Nation, malamang napipiliin nilang umalis at isuko ang planong ito. Pagkatapos ng lahat, orihinal na gusto nilang maglunsad ng sneak attack. Ngayon na ang kanilang plano ay nakita na ng Fiery Wind Nation, hindi na kailangang magpatuloy. Sa sandaling umalis ang mga tao ng Fengli Nation, paano nila mapapalawak ang sukat ng labanan? Paano nila hinayaang maglaban ang dalawang superpower? Sa makatuwid, hindi maaaring hayaan ni Huang Feng ang hukbo ng Fengli Nation na manalo sa labanan ng ganoon kadali. Sa pag-iisip nito, si Huang Feng, na tumulong lang sa Fengli Nation, ay walang pag-aalinlangan na pinahihit ang kanyang baril at pinaputukan ang kampo ng Fengji Nation. Ang putok na ito ay nagpasindik sa mga sundalo sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan. Dahil sa namumukod tanging pagganap ni Huang Feng at Huang Feng, sila ay naging focus ng atensyon sa larangan. Lalo na si Huang Feng, na nag-charge sa pinakaharap, ang kanyang performance ang pinakakapansin-pansin. Kasabay ng kanyang mga naunang aksyon ng pagpatay kay Collison, si Huang Feng ay matagal nang naging bayani sa puso ng mga tao ng Wind Nation at ang demonyo sa puso ng mga tao ng Firewind Nation. Bagamat hindi pa rin nila alam kung sino ang tao sa mecha o kung ano ang hitsura niya, hindi ito nakaapekto sa kanilang paggalang at pagkamuhi kay Huang Feng. Sa katunayan, naisip na ng mga commander ng panig ng Fengli Nation kung paano tutulungan si Huang Feng na mag-apply para sa battle merit pagkatapos ng labanan at kung paano purihin si Huang Feng. Gayunpaman, nang dumating ang kanilang mga reinforcement at malapit nang manalo sa mahirap na labanang ito, ibinaba ni Huang Feng ang kanyang baril at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Ang pag-ataking ito ay nabigla sa kanila at nagpatalo sa mga tao ng Fengli Nation. Hindi nila alam kung bakit bigla silang inatake ni Huang Feng. Hindi kaya isang pagkakamali ang pag-atake kanina. Si Huang Feng ay orihinal na gustong salakayin ang mga tao ng Firewind Nation. Gayunpaman, sa susunod na segundo, natitiyak nila na ang pag-atake ni Huang Feng ay hindi isang pagkakamali. Ang kanyang target ay hindi na ang mga tao ng Firewind Nation kundi ang mga tao ng Fengli Nation.
Bukod dito, nang salakayin sila ni Huang Feng, hindi siya nagpakita ng awa at ang kanyang lakas ng putok ay napakabangis. Sa wakas ay naunawaan na nila ang nararanasan ng mga sundalo ng Firewind Nation. Anong nangyayari? Tumigil ka. Maling tao ang nataman mo. Nagulat si Alvin nang makita niyang sinasalakay ni Huang Feng ang kanyang mga tao. Mabilis niyang sinubukang kontakin si Huang Feng sa pamamagitan ng communication device. Gayunpaman, nagbingi-bingihan si Huang Feng sa kanyang mga salita. Isa pa, pinutol pa niya ang koneksyon sa kanya. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, sinimulan niyang katayin ang mga sundalo ng Flamiflow Nation, galit na pagpatay sa mga sundalo ng Windwind Nation. Nang makita ang sitwasyong ito, nagising ang mga tao ng Fengli Nation mula sa kanilang pagkagulat at agad na naglunsad ng counterattack laban kay Huang Feng. Sa oras na ito, wala silang oras para isipin kung bakit gagawin ito ni Huang Feng. Nilinaw na ng saloobin ni Huang Feng na nagpasya siyang patayin sila. Sa oras na ito, kung hindi sila lalaban, lahat sila ay mamamatay sa ilalim ng mga kamay ni Huang Feng. Ang mga tao ng Firewind Nation ay naguguluhan din sa mga aksyon ni Huang Feng. Si Alex ay nasa kanyang sariling spaceship at nakatitig ng blanko kay Huang Feng na walang habas na pumapatay sa mga sundalo ng Fengli Nation. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang taong ito na nagpasakit sa kanila ng ulo at natakot sa kanila ng labis na hindi sila nang ahas na manatili sa kanilang command ship ay tumalikod at inatake ang mga tao ng Fengli Nation. Nabaliw ba siya? Aling panig siya? Natarante si Alex. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanila, isang napakagandang bagay. Matapos ibigay ang utos, nasaksihan ni Alex ang kawalan ng kakayahan ng mga tao ng New City. Gayunpaman, hindi niya mababago ang kasalukuyang sitwasyon. Kung sila ay magsanib puwersa at hahayaan ang mga tao ng New City na manguna, maaari pa rin silang magtagal. Kapag nagkahiwalay na ang dalawang panig, ilang minuto pa bago sila matalo. Kaya naman, kahit na ilang beses na niyang isinumpa ang mga taga Newcastle sa kanyang puso, walang pagpipilian si Alex kundi tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung magtatagal pa ba ang pinili niya hanggang sa dumating ang mga reinforcements niya. Sa oras na ito, ang biglaang pagtataksil ni Huang Feng ay nagbigay sa kanila ng napakalakas na puwersang panlaban. Ngayon lang nila naranasan kung gaano kalakas si Huang Feng. Ngayong biglang naging kakampi nila ang mga wasps, tiyak na bagay ito para sa kanila. Binigyan sila nito, na nahulog na sa kawalan ng pag-asa, ng pagkakataong mabuhay. Kung bakit biglang tutulungan sila ni Huang Feng at aatakihin ang mga tao ng Fengli Nation, walang pakialam si Alex. Ang gusto lang niya ay manalo. Order everyone to cooperate with the mecha in front of US. His our vanguard. Utos ni Alex sa kanyang adjutant. Hindi na tayo makikipagtulungan sa mga tao ng New City. Tanong ng adjutant. Oo, huwag mo nang pakialaman ng mga babong baboy na yan. Hayaan silang mag-away sa kanilang sarili. Sabi ni Alex. Oo, malakas na sagot ng adjutant. Matagal na siyang pagod sa mga utos ng mga bastos na iyon. Ngayon na sa wakas ay hindi na niya kailangang makinig sa mga idiot na iyon, napakasaya niya. Kabanata 3045. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng mga tao mula sa Fengtian Nation ang kawalan ng kakayahan na naramdaman ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation kapag kaharap si Huang Feng. Malinaw na nasa harapan nila ang mecha ni Huang Feng. Kung ikukumpara sa ibang mecha, walang espesyal dito. Gayunpaman, ang mecha na ito ay hindi maaaring masira kahit gaano pa nila sinubukan. Hindi nila ito kayang patayin kahit anong pilit nila. Ang mecha ni Huang Feng ay parang Diyos ng kamatayan, pinapatay silang lahat. Ang higit na nakapagpahirap sa kanila ay ang aktwal na sinamantala ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation ang pagkakataong ito upang sundan ang mecha ni Huang Feng at atakihin sila. Kasama si Huang Feng sa harapan upang tulungan silang maakit ang firepower at harangan ang pinsala, ang mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation ay nakipaglaban ng masaya at mabangis. Anong nangyayari? Nang magsimulang salakayin ng mga tao mula sa Fender Nation si Huang Feng nang walang pagpipigil, hindi pa rin matanggap ni Alvin ang katotohanan ito. Si Huang Feng ang nagligtas sa kanya mula sa mga sundalo ng Fiery Wind Nation.
Si Huang Feng din ang nanguna sa kanya para sumulong sa koponan ni Collison at patayin si Collison sa gitna ng 10,000 sundalo. Matagal na silang magkatabi na nag-aaway. Sa puso ni Alvin, si Huang Feng ang kanyang tagapagligtas, kanyang kasama, at kanyang idolo. Gayunpaman, ang gayong tao ay biglang nakatayo sa tapat niya, walang kabuluhang pinapatay ang kanilang mga tao. Hindi ito matanggap ni Alvin, ni hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung bakit ginawa ito ni Huang Feng. Kung si Huang Feng ay nasa kanilang panig, kung gayon hindi niya dapat sila atakihin sa oras na ito. Kung si Huang Feng ay nasa tapat ng Fiery Wind Nation, kung gayon hindi niya dapat siya iniligtas noon pa. Bukod dito, pinatay niya si Collison at isang malaking bilang ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, kahit anong isipin ng isang tao, hindi maintindihan ang mga kilos ni Huang Feng. Malamang na ang mga taong naroroon ay katulad ni Alvin, hindi malaman kung aling panig si Huang Feng. Kaluskos. Habang tulala si Alvin, hindi tumigil sa pag-atake ang mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation. Sa kanila, maraming pag-atake ang dumapo sa kanyang katawan. Hindi muna ito sineryoso ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, sa mahabang panahon, natuklasan na niya na ang mga ordinaryong pag-atake na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanyang mecha. Hindi man niya maintindihan ang dahilan, ito ang katotohanan. Kaya naman, nang harapin muli ang mga pag-atake ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation, hindi masyadong pinansin ni Alvin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Alvin na ang mga bagay ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Ang pag-atake na hindi niya sineseryoso ay talagang nagdulot ng pinsala sa kanyang mecha. Ang system sa kanyang mecha ay patuloy na nag-aabiso sa kanya na ang kanyang mecha ay inaatake at ang ilan sa mga function nito ay nagsisimula ng mawala. Hindi pa nakarinig ng ganoong notification si Alvin bago ito. Ano ang nangyayari? Nataranta na naman si Alvin. Dati, ang kanyang mecha ay biglang naging walang kapantay na lakas at hindi maaaring masira ng anumang pag-atake. Ngayon, ang kanyang mecha ay biglang naging lubhang marupok. Sa ilalim ng mga pag-atake ng kalaban, ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay tila napakahina. Sa katunayan, ang depensang kakayahan ni Alvin ay bumalik lamang sa antas ng isang normal na mecha. Hindi naman kasing sama ng iniisip ni Alvin. Gayunpaman, matapos maranasan ang sobrang lakas ng depensa ng kanyang mecha, hindi matanggap ni Alvin na bigla itong naging ordinaryo. Hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyayari sa kanyang mecha. Matapos maging ordinaryo ang kanyang mecha, ang mecha ni Huang Feng ay katulad pa rin ng dati. Napanatili pa rin ito ang isang malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Mas lalong hindi ito matanggap ni Alvin. Ang hindi alam ni Alvin ay kung naging malakas o ordinaryo ang kanyang mecha ay nasa kay Huang Feng ang lahat. Dati, hindi necessary ang kanyang mecha dahil sa support array formation ni Huang Feng. Ngayon, pagkatapos magpalit ng panig ni Huang Feng, natural na hindi niya susuportahan ang mecha ni Alvin. Kung gagawin niya, lilikha lamang ito ng isang malakas na kaaway para sa Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, inalis ni Huang Feng ang defense array formation sa mecha ni Alvin at hinayaan ang mecha ni Alvin na bumalik sa normal nitong estado. Ang larangan ng digmaan ay malinaw na hindi isang lugar upang mataranta. Sa tagal ng pagkatulala ni Alvin, maraming beses nang inatake ang kanyang mecha. Matapos matuklasan ng mga sundalo ng Fiery Wind Nation na hindi na kasing lakas ng dati ang depensa ng mecha ni Alvin, agad silang lumusab ng mas malakas. Parang gusto nilang ilabas ang frustration na hindi nila kayang sirain ang mecha ni Alvin. Nang makita ito, hindi na nag-isip si Alvin kung bakit biglang naging ordinaryo ang kanyang mecha. Wala rin siyang panahon para isipin kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Huang Feng. Mabilis siyang nagsimulang mag-counter-attack. Siyempre, hindi niya inatake si Huang Feng. Sa halip, inatake niya ang ibang mga tao ng Fiery Wind Nation. Bagamat biglang nagbago ng panig si Huang Feng, nailigtas niya ang buhay ni Alvin. Nagpapasalamat pa rin si Alvin kay Huang Feng. Bilang karagdagan, ang dalawa sa kanila ay matagal nang nag-away at nagkaroon ng pakiramdam ng pakikipagkaibigan. Sa makatuwid, hindi na kayanan ni Alvin na salakayin si Huang Feng. Siyempre, hindi rin inatake ni Huang Feng si Alvin. Kung hindi, sa lakas ni Huang Feng at sa kasalukuyang distansya sa pagitan nilang dalawa, alam ni Alvin na tiyak na hindi siya makakaligtas.
Ang sitwasyon ng buong larangan ng digmaan ay nagbago at naging mas magulo dahil sa biglaang pagbabago ng panig ni Huang Feng. Siyempre, ang pangunahing puwersa ng labanan ay ang hukbo pa rin ng dalawang bansa. Ginampanan lamang ni Huang Feng ang papel ng pagpigil at pinuno. Gayunpaman, ang papel na ito ay napakahalaga sa oras na ito. Kung hindi, sa mga reinforcement mula sa Fengli Nation, tiyak na magiging malaking banta sila sa Fiery Wind Nation. Posible pa ring direktang talunin ang hukbo ng Fiery Wind Nation. Gayunpaman, dahil kay Huang Feng, hindi nangyari ang ganoong bagay. Nasa maselang balanse pa rin ang magkabilang panig. Ang magkabilang panig ay may pag-asa na manalo, at ang magkabilang panig ay matatalo. Hindi masyadong inisip ng magkabilang panig ang bagay na ito. Kung mayroong pangatlong makapangyarihang bansa dito, maaaring isipin nila ang isang ikatlong partido na sinasamantala ang sitwasyon. Gayunpaman, mayroon lamang dalawang makapangyarihang bansa dito. Kahit na lumaban sila sa isang gulo, ang ibang mga bansa ay walang mga kwalipikasyon at kakayahan upang samantalahin ang sitwasyon. Sa makatuwid, hindi sila nag-aalala na sila ay sinamantala. Inisip lang nila kung paano matatalo ang kabilang partido. Binaliwala ng lahat ang pagkakaroon ni Huang Feng. Sa puso ng mga tao ng dalawang bansang ito, si Huang Feng ay isang bagong dating na lumitaw ng wala saan. Bagaman mayroon siyang isang tiyak na antas ng lakas, maaari lamang niyang ipagtanggol ang lungsod. Hindi siya sapat upang magdulot ng banta sa kanilang mga bansa. Kaya naman, matapang silang lumaban sa kanilang mga kalaban. Kumalat ang balita ng labanan ng dalawang panig. Bilang dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyong ito ng universo, natural na nakakuha ng maraming atensyon ang kanilang labanan. Ang lahat ay binibigyang pansin ang pag-unlad ng sitwasyon dito. Kabanata 3046. Narinig mo ba? Inaatake ng ating bansa ang Fiery Wind Nation. Sa isang partikular na restaurant sa Wind Nation, ilang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nag-iinuman at nag-uusap tungkol sa balitang kanilang narinig. Habang nag-uusap sila, nagsimula silang mag-usap tungkol sa Wind Nation at sa Fiery Wind Nation. Sino ang hindi nakakaalam nito ngayon? Natatakot akong malaman ito ng buong mundo, sabi ng isa pang lalaki. Ang Firewind Nation at ang Wind Nation ay dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa sa universo. Ang bawat galaw nila ay pinagmamasdan ng mabuti. Bukod dito, ang dalawang bansa ay nagsimula ng digmaan sa pagkakataong ito. Malaki ang kaguluhan, kaya natural na mas maraming tao ang magpapansin sa kanila. Sa oras na ito, hindi lamang ang mga tao ng Wind Nation at Firewind Nation, kundi pati na rin ang mga tao ng ibang mga bansa ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ang digmaan sa pagitan ng Wind Nation at Firewind Nation ay ang paboritong paksa ng lahat ng mga bansa kamakailan. Lalo na ang mga tao ng Wind Nation at Fiery Wind Nation, binibigyang pansin nila ang bagay na ito. Sa tingin mo bakit nag-aaway ang ating bansa? Tanong ng katabi niya. Speaking of which, ang lakas ng ating bansa ay mas mahina pa kaysa sa Fiery Wind Nation. All along, kapag nagsagupaan ang dalawang bansa, lagi tayong nasa defensive. This time, talagang nagkusa na tayong umatake at inatake pa ang teritoryo ng Fiery Wind Nation. Talagang hindi ka panipaniwala. Oo, hindi ko ine-expect na magiging ganito kami ka-proactive. Ano ang dapat pagkataranta? Laging defensive ang ating bansa. This time, we took the initiative to attack. Hindi ba magandang magkusa? Kailangan pa ba nating hintayin na salakayin tayo ng Fiery Wind Nation? Panipi, ngunit maaari ba tayong manalo kung tayo ang magkukusa sa pag-atake? Sino ang nakakaalam? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon sa bagay na ito. Hindi nila maintindihan kung bakit magkukusa ang Wind Nation na salakayin ang Fiery Wind Nation. Kahit na ang dalawang bansa ay nagsalungatan kamakailan, walang anumang malaking salungatan. Wala ring palatandaan ng malawakang digmaan. Sa makatuwid, ang digmaang ito ay napakabigla. Lalo na't pinasimulan ito ng Wind Nation, mas biglaan. Mahirap para sa mga tao na tanggapin. Gayunpaman, ang pagganap ng ating bansa sa pagkakataong ito ay tila maganda. Ang unang taong nagsalita ay nagsabi, inatake namin ang teritoryo ng Fiery Wind Nation at nasa isang pagkapatas pa rin. Walang mga palatandaan ng pagkatalo. Hindi mo masasabi yan. Hindi mo ba nakita na nagtitipon pa ng tropa ang ating bansa?
Medyo masikip pa daw ang frontline. Panipi, it's normal to be in a tight spot. After all, it's the Firewind Nation. However, to be able to fight to this extent, it's already not bad. Sabihin, ang laki ng digmaang ito ay patuloy na lumalawak. Sa bandang huli, karamihan sa mga puwersang militar ng bansa ay pinakikilos, na nagiging dahilan upang mawalan ng laman ang domestic defense. Sasamantalahin ba ng ibang puwersa ang sitwasyong ito para sumalakay? May nag-aalalang tanong. Samantalahin ang sitwasyon. WHO, sino ang nagkaroon ng lakas ng loob? Sino ang nagkaroon ng lakas? Kahit na tayo at ang Firewind Nation ay magdusa ng matinding pagkalugi, ang ating lakas ay dapat pa ring mas malakas kaysa sa ibang mga bansa. Kung may manggahas na umatake sa ating bansa sa panahong ito, hindi ba sila natatakot na tayo ay gumanti? Panipi, tama, kahit ano pa ang huling resulta ng digmaan sa pagitan natin at ng Firewind Nation, hindi pa rin problema ang pakikitungo sa mga hukbo ng ibang bansa. Casually lang ang sinasabi ko. I don't believe that anyone would dare to do that, sabi ng nakahula kanina. Malinaw, ang mga taong ito ay lubos na nagtitiwala sa lakas ng kanilang bansa. Bagamat wala silang kumpiyansa na talunin ang hukbo ng Firewind Nation, hindi mahirap talunin ang ibang mga bansa. Dahil ang mga tao ng Wind Current Nation ay mayroon ng ganoong pag-iisip, ang mga tao ng Firewind Current Nation ay mas nagtiwala. Hindi sila naniniwala na may sasamantalahin ang pagkakataong ito para salakayin ang kanilang bansa. Sa pagtingin sa paligid, ang tanging bansa na maaaring magdulot ng banta sa kanilang bansa ay ang Wind Current Nation. Tulad ng para sa ibang mga bansa at kapangyarihan, hindi nila ito isinasaalang-alang. Sa makatuwid, sa sumunod na yugto ng panahon, ang Firewind Nation at ang Wind Nation ay nagpatuloy sa pagdeploy ng mga tropa upang palakasin ang larangan ng digmaan. Ang laki ng digmaang ito na sinimulan ng Wind Nation ay patuloy na lumawak. Lumawak ito hanggang sa puntong gumamit ng malaking puwersang militar ang dalawang bansa. Siyempre, malaki ang naiambag ni Huang Feng dito. Sa panahong ito, ginampanan niya ang papel ng pagbabalanse. Alinmang panig ang mas mahina, tutulungan niya ang panig na iyon. Sa pagtatapos, nang ang kanyang personal na lakas ay hindi na makakaapekto sa balanse ng labanan, lihim pa niyang hinayaan ang kanyang sariling koponan na sumali sa labanan upang mapanatili ang balanse ng labanan. Sa makatuwid, sa panahong ito, ang magkabilang panig sa larangan ng digmaan ay nanood habang tinulungan sila ni Huang Feng sa isang sandali at tinulungan ang kaaway sa susunod. Walang nakapirming kampo. Sa sandaling tumulong si Huang Feng sa isang panig, ang panig na iyon ay makakakuha ng malaking tulong. Ang pagpapalakas na ito ay magbibigay sa kanila ng maraming tulong. Gayunpaman, ang pagpapalakas na ito ay bigla ding magiging isang kaaway. Sa makatuwid, habang umaasa sila sa pagpapalakas na ito, kailangan din nilang bantayan ang pagpapalakas na ito. Ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable. Si Huang Feng ay naging sentro ng atensyon ng lahat sa simula pa lang. Ganun pa rin sa huli. Gayunpaman, sa simula, naakit niya ang atensyon ng mga tao dahil sa kanyang lakas. Sa pagtatapos, ito ay dahil sa kanyang hindi inaasahang pagpili ng kampo. Hindi alam ng lahat kung paano titingnan si Huang Feng. Siya ba ang kanilang tagapagtanggol o ang pumatay ng kalaban? Nailigtas na sila ni Huang Feng dati. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay pinatay na rin ni Huang Feng noon. Sa madaling salita, nang harapin nila si Huang Feng, napakakomplikado ng kanilang mga damdamin. E nasaan yung mecha? Bakit wala? Lingid sa kanilang kaalaman, ang mecha na iyon na palaging nakakaakit ng atensyon ng magkabilang panig at hindi nasira kahit anong atake nila ay biglang nawala sa larangan ng digmaan. Dahil dito, medyo hindi komportable ang mga nasanay na sa presensya ni Huang Feng. Sa panahong ito, matagal na silang nagpapagaling. Paminsan-minsan, titingnan nila ang mecha ni Huang Feng at tingnan kung saang kampo siya pumunta. Makikita nila kung paano siya pumapatay sa lahat ng dako at pagkatapos ay sumasakit ang ulo kung paano haharapin ang kanyang mga pag-atake. Sanay na ang lahat sa ganito, ngunit ngayon, biglang nawala si Huang Feng sa mga mata ng lahat. Dahil dito, hindi makapag-react ang lahat ng ilang sandali. Walang nakapansin kung saan nagpunta si Huang Feng, at hindi nila alam kung paano siya biglang nawala. Gayunpaman, sa oras na
Ito, ang impluwensya ni Huang Feng sa larangan ng digmaan ay talagang hindi ganoon kalaki. Kaya naman, maliban sa ilang taong hindi nagustuhan ang kanyang biglaang pagkawala, walang masyadong nag-isip tungkol dito. Sa halip, nagpatuloy silang isawsaw ang kanilang sarili sa malawakang labanan. Sa oras na ito, ang paligid ng Newcastle City ay nawasak. Ang mga inabandunang bagay ay nasa lahat ng dako. Ang magkabilang panig ay nasa isang killing frenzy. Gusto lang nilang makuha ang panghuling tagumpay, kaya wala silang lakas para bigyang pansin si Huang Feng. At lahat ng ito ay ang gustong makita ni Huang Feng. Ngayon, ang dalawang bansa, Firewind Nation at Wind Nation, ay namuhuna ng malaking bilang ng mga tropa sa labanang ito. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Kabanata 3047. Ano ang tingin mo sa digmaang ito? Sa isang meeting room sa Fender Nation, isang grupo ng mga big shot mula sa Fender Nation ang nagtipon upang talakayin ang digmaan kasama ang Firewind Nation. Masasabing ang digmaang ito sa Firewind Nation ang pinakamahalagang bagay para sa Fender Nation. Lahat ng iba ay maaaring isantabi. Kung sila ay matalo sa digmaang ito kasama ang Firewind Nation, kung gayon ang naghihintay sa kanila ay isang napakahabang panahon ng pagdurusa. Sa panahong ito, sila ay susupilan ng Firewind Nation sa lahat ng aspeto at kahit na pagsasamantalahan. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ng malalaking kuha ng Firewind Nation. Kaya naman, kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang manalo sa digmaang ito. At sa hitsura nito, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa inaasahan nila. Siyempre, sa simula, naisipan nilang maglunsad ng sorpresang pag-atake habang ang atensyon ng Firewind Nation ay nasa planeta ni Huang Feng. Iyon ay magpapahintulot sa kanila na sakupin ang inisyatibo sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na bago nila mailunsad ang pag-atake, matutuklasan ng Firewind Nation ang kanilang mga aksyon at maglulunsad ng isang pagkugkob. Noong una, inakala nila na ang hukbo na tumagos ng malalim sa teritoryo ng kalaban ay matatapos na. Kung tutuusin, ang operasyon ay natuklasan ng maaga at walang sorpresa. Bukod dito, iyon ang teritoryo ng Firewind Nation. Ang lakas ng Firewind Nation ay mas malakas kaysa sa kanila sa simula. Ngayong nakapasok na sila sa teritoryo ng ibang tao, hindi magiging madali para sa kanila na makatakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, sa sorpresa at galit sa malalaking putok ng Fender Nation, ang koponan na tumagos ng malalim sa teritoryo ng kalaban ay hindi bumagsak gaya ng kanilang inaasahan. Sa halip, nagtiyaga sila. Natuwa ang lahat, at dali-dali nilang ipinadala ang pangkat na inihanda nila kanina para iligtas sila. Ayon sa balita mula sa mga frontline, ang Firewind Nation ay halatang hindi handa para sa digmaang ito. Tila mayroon din silang mga panloob na problema, na naging dahilan upang hindi sila makapagtulungan sa labanan. Bukod dito, ang mga reinforcement ng Firewind Nation ay hindi pa dumarating. Nangangahulugan din ito na kapag dumating ang mga reinforcement ng Fender Nation sa tamang oras, ang labanan na nagaganap sa labas ng Niusis City ng Firewind Nation ay malamang na magtatapos sa kanilang tagumpay. Sa oras na iyon, magagawa nilang ibagsak ang Niusis City. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng sariling tulay at base sa loob ng teritoryo ng Firewind Nation. Mas magiging maginhawa para sa kanila na magpadala ng mga tropa sa Firewind Nation, at magiging mas maginhawa para sa kanila na isagawa ang digmaan sa hinaharap. Gayunpaman, bago sila makapagsaya ng matagal, bumalik muli ang balita mula sa mga frontline. Ang labanan ay hindi umunlad gaya ng kanilang inaasahan. Nang dumating ang kanilang mga reinforcements sa frontlines, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa larangan ng digmaan. Ang misteryosong mecha na tumulong sa kanila sa pagmasaker sa hukbo ng Firewind Nation ay biglang nagbago at nagsimulang tumulong sa mga tao ng Firewind Nation. Pinatay sila. Nahuli nito ang mga tao sa frontline na hindi nakabantay. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng misteryosong mecha ay medyo malakas, kaya ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay muling naging balanse. Wala sa alinmang panig ang nakakuha ng ganap na kalamangan. Posibleng manalo ang magkabilang panig, ngunit posible ring matalo ang magkabilang panig. Ang mga tao ng Fender Nation ay hindi gustong pabayaan ang pagkakataong ito at ang kasalukuyang sitwasyon. Nang walang pag-aalinlangan,
muli silang nagpadala ng higit pang mga reinforcement sa Fiery Wind Nation para sumali sa labanan. Sa kabilang banda, pansamantalang tumahimik ang hukbo ng Fiery Wind Nation. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa pag-atake sa hukbo ng Fender Nation. Parami ng parami ang mga tropa na ipinadala sa labanan, at ang laki ng digmaang sinimula ng Fender Nation ay lumaki at lumaki. Nagdulot ito ng dalawang magkaibang opinyon na lumitaw sa loob ng hukbo ng Fender Nation. Naisip ng isa na dahil patuloy silang nagpadala ng mas maraming tropa at nagsusumikap na manalo sa digmaang ito, hindi sila dehado sa larangan ng digmaan sa ngayon. Halos pantay ang mga ito sa hukbo ng Fiery Wind Nation. Hindi ito naging madali. Kung tutuusin, sila ang laging dehado at sila pa ang natatalo. Sa pagkakataong ito, nakalaban man lang sila ng draw na napakahusay na. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon upang talunin ang Fiery Wind Nation. Sa kabilang banda, ang ilang mga tao ay nag-aalala na kung sila ay nagpadala ng masyadong maraming mga tropa, ito ay magreresulta sa kawalan ng laman ng kanilang bansa. Kapag nagkaroon ng anumang puwersa na may masamang intensyon, ang kanilang bansa ay nasa malaking panganib. Sa makatuwid, sa digmaan sa Firewind Country, dapat silang magpigil at hindi palawakin ang sukat ng digmaan. Sa tingin ko dapat tayong magpatuloy sa pagpapadala ng mas maraming tropa. Sabi ng isang matandang lalaki sa conference table, ito ay isang pagkakataon para sa ating Fender Nation. Sa loob ng maraming taon, tayo ay pinigilan ng Fiery Wind Nation. Kung hindi dahil sa digmaan 10 taon na ang nakalipas, natalo na tayo sa kanila. Kaya naman tayo ay pinigilan sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito na ang pagkakataon natin na ibalik ang mga talahan na yan. Sigurado ka bang mananalo tayo? Sabi ng isa pang tao. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago. Walang sino man ang makakagarantiya na sila ay mananalo. Gayunpaman, hindi bababa sa ito ay isang pagkakataon. Kung palalampasan natin ang pagkakataong ito, tayo ay patuloy na mabubuhay sa ilalim ng pagsupil ng nagninengas na hangin nation, sabi ng matanda noon. Sumasang-ayon din ako na dapat tayong magpatuloy na magpadala ng mas maraming tropa at magsikap na talunin ang Fiery Wind Nation sa pagkakataong ito. Sabi ng isa pang matandang lalaki, sa ngayon, halos pantay-pantay ang magkabilang panig. Ito ang teritoryo ng kalaban. Napakaganda ng makamit ang resultang ito. Hindi natin maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Ngunit naisip mo na ba ang kaligtasan ng ating bansa? Ngayong maraming tropa na ang naipadala, kung may mangyari dito, ano ang gagamitin natin para maitaboy ang kalaban? Sino ang mangangahas na salakayin ng ating Fender Nation sa oras na ito? Bagamat maaaring hindi manalo ang ating Fender Nation laban sa Fiery Wind Nation, hindi problema ang pangalagaan ang mga nakapaligid na bansa. Panipi, tama, kahit ang lakas ng loob nila, they would not dare to make a move at this time. Mayroon tayong mga taong nagmomonitor sa mga hangganan. Kapag ang mga nakapaligid na bansa ay gumawa ng isang hakbang, maaari nating makita ito kaagad. Ang totoo ay walang isang pagtitipon ng isang bansa, kaya walang dapat ipag-alala. Baka may nagtitipon ng palihim. Tapos matatalo pa sila ng mga tropang naiwan natin. Mayroon akong ganitong tiwala. Bagamat wala masyadong taong naiwan, siguradong hindi problema ang pag-aalaga sa mga kalaban na dumarating para umatake sa atin. Panipi, sa conference room, ang magkabilang panig ay nagpahayag ng kanilang mga pananaw. Sa pangkalahatan, ang karamihan ay pabor sa patuloy na pagpapadala ng mas maraming tropa para labanan ang Fiery Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon. Hindi rin nila akalain na may maglalakas loob na umatake sa kanila sa oras na ito. Kahit na ang mga nag-aakalang ang kanilang bansa ay masyadong walang laman ay nag-aalala lamang ng konserbatibo. Hindi talaga nila akalain na hindi kakayanin ng kanilang bansa ang mga nakapaligid na bansa, kahit na nagpadala na sila ng malaking bilang ng tropa. Kabanata 3048. Tumingin ang pinuno sa karamihan at sa wakas ay sinabi, batay sa mga resulta at opinyon ng lahat, magpapadala kami ng isa pang koponan upang suportahan sila. Sa pagkakataong ito, kailangan nating manalo laban sa Firewind Nation at mabawi ang karangalan na pagmamay-ari ng ating Fender Nation. Hindi man tayo manalo sa huli, dapat tayong umatras ng may dignidad. Hindi tayo matatalo sa kanila.
Kung hindi, pagsasamantalahan na naman tayo nila. Panipi, noong nakaraan, ang lakas ng Firewind Nation ay palaging pinipigilan sila. Sa tuwing matatalo sila ng Firewind Nation, sila ay pagsasamantalahan. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, hindi nila maaaring hayaang maulit ang kasaysayan. Kailangan nilang manalo. Kung hindi sila manalo, hindi sila maaaring umatras sa pagkatalo. Tungkol sa desisyong ito, walang sinuman ang tumutol. Dahil napagpasyahan na ito, walang dahilan para tumutol. Tama, ano sa tingin mo ang misteryosong mecha sa larangan ng digmaan? Biglang tanong ng pinuno. Ang misteryosong mecha na lumitaw sa larangan ng digmaan ay nakakuha na ng maraming atensyon. Hindi lamang ang mga sundalo sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan ay nagkaroon ng malalim na impresyon dito, ngunit patuloy din nilang pinagmamasdan ang mga pagbabago nito sa posisyon. Maging ang mga big shot ng dalawang bansa sa likuran ay interesado rin sa mecha na iyon. Hindi alintana kung ito ay ang Fender Nation o ang Firewind Nation, inimbestigahan nila ang misteryosong mecha batay sa mga larawan at balita na ipinadala pabalik mula sa frontline. Gayunpaman, wala silang nakitang mga resulta. Nalaman nga nila ang modelo ng mecha, ngunit ang pinakamahalaga, walang nakakaalam kung sino ang kumokontrol sa mecha. Napaka-problema ng paninindigan ng mecha na ito. One moment, kakampi siya, and the next moment, tinutulungan niya ang Firewind Nation. Hindi ko alam kung sino siya, ano ang iniisip niya, at ano ang benepisyo niya sa paggawa nito, sabi ng isa pang tao. Baka galing siya sa third party. Ganyan dapat. Kung hindi, hindi siya tutulong dito at doon kung walang fixed faction. Pero, saang faction siya galing? Nag-imbestiga kami ng maraming paksayon, ngunit wala kaming nakitang anumang mga pahiwatig. Panipi, ang problema, bakit niya ginagawa to? Puro katuwaan lang. Kung hindi, walang magbabago sa kilos niya. Speaking of which, dahil sa magulo niyang pag-uugali sa larangan ng digmaan kaya napanatili ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig. Kung hindi, baka natalo tayo sa Firewind Nation tulad ng dati. Hindi mo masasabi yan. Hindi naging mabagal ang pag-unlad ng Wind Nation natin nitong mga nakaraang taon. Kahit wala ang mech na. Yan, hindi naman siguro tayo matatalo sa Firewind Nation. Ang lahat ay nag-research at nag-isip tungkol sa misteryosong mech, ngunit sa huli, sila ay natigil pa rin sa yugto ng paghula dahil ang impormasyon na mayroon sila ay masyadong maliit. Walang paraan upang matukoy kung sino ang may-ari ng mech. Ang mech na iyon ay isang bagong uri lamang ng mech mula sa Firewind Nation. Ang Firewind Nation ay nagpadala na rin ng marami sa kanila sa larangan ng digmaan, ngunit wala sa kanila ang may defensive ability na kasing lakas ng kanyang mech. Ang defensive ability ng mech na iyon ay umabot sa hindi maisip na antas, bulalas ng isang tao. Tama, ang magkabilang panig sa larangan ng digmaan, tayo man o ang mga tao mula sa Firewind Nation, gusto nating lahat na sirain ang mech na iyon. Gayunpaman, walang makakagawa nito. Hindi natin alam kung paano ito binago ng may-ari ng mech na iyon hanggang sa lawak na ito. Malinaw, nadama ng lahat na ang mech ay espesyal na binago. Kung hindi, ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay hindi magiging ganoon kalakas. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano ito binago. Ang dahilan kung bakit interesado ang mga taong ito sa mecha na iyon ay hindi lamang dahil sa kakaibang pag-uugali nito, kundi dahil din sa malakas nitong kakayahan sa pagtatanggol. Masyadong malakas ang defensive capability na iyon, napakalakas kaya naiinggit sila. Kung maaari nilang makabisado ang teknolohiya ng pagbabagong ito at gamitin ito sa kanilang sariling mecha sa isang malaking sukat, kung gayon ang kanilang mecha ay hindi matatalo sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, kailangan pa ba nilang matakot sa hukbo ng Firewind Nation? Sinabi rin nila ang kanilang mga saloobin sa mga tao sa frontline, na nais nilang makuha ang mech na iyon. Gayunpaman, sinubukan ng mga tao sa frontline ang kanilang makakaya na gawin ito, ngunit walang resulta. Hindi nila kayang sirain ang mech na iyon, at hindi rin nila ito makuha. Buntong hininga, gaano kabuti kung mamaster natin ang modification technique na iyon. Ayon sa balita mula sa frontline, nawala ang misteryosong mech na iyon. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ngayong lumawak na ang laki ng laban natin sa Firewind Nation, gaano man kalakas ang isang mech, hindi nito mababago ang sitwasyon ng battlefield.
Paano kung nawala ito? Ang nakakalungkot lang ay hindi natin makuha ang kanyang modification technique. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan sa likod ng mech na iyon ay hindi dapat maging isang malaking kapangyarihan. Kung ginamit nila ang discarding ito sa isang malaking sukat, maging tayo man o ang mga tao mula sa Firewind Nation, maaari tayong makaharap sa isang malaking banta. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Isipin ito, kung mayroong daan-daan at libo-libo ng mga hindi masisirang mech sa larangan ng digmaan, at ang kanilang lakas ng baril ay napakalakas, maging sila man ito o ang mga tao mula sa Firewind Nation, sila ay makaramdam ng pananakot. Forget it, since nawala na yung mech na yon, let's not worry about it for now. Focus muna tayo sa battle with the Firewind Nation. We can talk about other things later. Lahat ay halatang hindi sumuko sa modification technique ng misteryosong mech na iyon. Gayunpaman, nawala ang mech na iyon, at nakikipaglaban sila sa mga tao mula sa Firewind Nation, kaya wala silang dagdag na lakas upang imbestigahan ang kinaroroonan ng misteryosong mech na iyon. Ang bagay na ito ay maaari lamang pag-usapan sa ibang pagkakataon. Pagkatapos nito, pinag-usapan ng lahat ang ilang detalye ng labanan bago ipagpaliban ang pulong. Habang ang mga tao mula sa Wind Nation ay nagpupulong, ang mga tao mula sa Firewind Nation ay nagpupulong din. Ang paksa ng talakayan ay pareho sa mga tao mula sa Wind Nation tungkol sa biglaang paglitaw ng digmaan at ang misteryosong mekanismo sa larangan ng digmaan. Nagaganap ang labanan sa lupain ng Blazing Wind Nation. Kung hindi umatras ang Windy Wind Nation, halatang hindi rin sila maaaring sumuko, maliban kung handa silang isuko ang mga teritoryong iyon. Gayunpaman, malinaw na imposible iyon. Sa makatuwid, hindi na kailangang pag-usapan kung dapat bang magpatuloy ang digmaan. Kailangan nilang lumaban, at kailangan nilang manalo sa huli. Kung tungkol sa misteryosong mech na iyon, sila ay interesado rin. Alam nila na ang modelo ng mech na iyon ay ang pinakabagong modelo ng mech sa kanilang panig. Gayunpaman, ang parehong modelo ng mech sa kanilang panig ay mas mababa kaysa sa mahiwagang mech na iyon sa mga tuntunin ng depensa. Sa makatuwid, mas sabik sila kaysa sa mga tao mula sa Wind Nation na malaman kung paano binago ang misteryosong mech na iyon. Kung nakuha nila ang discarding ito, maaari rin nilang ilapat ito sa parehong modelo ng mech. Gayunpaman, ang resulta ng kanilang pagsisiyasat at pagsisikap ay pareho sa mga tao mula sa Wind Nation. Walang pag-unlad. Kabanata 3049. Ano ang nangyayari sa mahiwagang mecha na iyon? Ang modelong iyon ng mecha ay dapat na binuo ng ating bansa hindi pa matagal na panahon. Paano ito lumitaw sa mga kamay ng isang walang kaugnayang tao? Tanong ng isang matandang nakaupo sa mesa. Sa mga tuntunin ng pagsasaliksik ng mecha, ang Firewind Nation ay mas mahusay kaysa sa Wind Nation. Palagi silang nauuna ng isang hakbang. Nang lumitaw ang mecha ni Huang Feng sa larangan ng digmaan, nakilala ito ng isang tao mula sa kanilang panig. Ang mecha na iyon ay kabilang sa pananaliksik ng Firewind Nation. Bukod dito, ito ang pinakabagong modelo ng mecha. Ayon sa aming investigasyon, sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dapat dito nanggaling ang mecha na iyon. Kanina lang, nawala ang isang mecha sa isa sa mga base namin. Itong modelo ng mecha. Gayunpaman, noong mga oras na iyon, palihim na iniimbestigahan ng base ang bagay na ito at hindi piniling iulat ito. Kaya naman kamakailan lang namin nalaman. Bastos! Hinampas nang nagsalita kanina ang mesa at sinabing, "How dare you hide the fact that a mecha was lost?" Sa katunayan, kahit na ang pagkawala ng isang mecha ay isang malaking bagay, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang hindi na kailangang iulat ito sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ang namamahala sa buong Firewind Nation. Hindi nila masayang ang kanilang oras sa isang nawawalang mecha. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang nawalang mecha ay nagniningning ng maliwanag sa larangan ng digmaan at naging dahilan upang sila ay magdusa ng napakalaking pagkatalo. Ang malalaking kuha na ito ng Firewind Nation ay hindi ito maaaring balewalain. This time, parang naglalabas siya ng galit sa puso niya. Kung gayon paano nawala ang mecha? Alam mo ba kung sino ang nagnakaw nito? Tanong ng isa pang tao. No idea, sagot ng medyo may edad na. Sagot naman ng middle-aged na lalaki kanina,
misteryosong nawala ang mecha na iyon. Sinuri ng mga tao sa base ang lahat ng surveillance footage pagkatapos ng insidente, ngunit wala silang nakitang mga tagalabas na pumasok, at hindi rin nila nakita ang mecha na inihahatid palabas. Parang biglang nawala ang mecha sa orihinal na lugar. Kung sino ang nagnakaw, mas mahirap pang malaman. Karaniwang mas malaki ang laki ng mga mech. Ang pinakamaikli ay 7 hanggang 8 metro ang taas, habang ang pinakamatataas ay higit sa 10 metro ang taas. May ilan pa nga na 20 hanggang 30 metro ang taas. Talagang hindi isang madaling gawain ang maghatid ng ganoong kalaking bagay palabas ng base ng tahimik. Ito rin ay isang bagay na hindi maintindihan ng base. Ang mga nakapalibot na gusali ay hindi nasira, at ang pagmamatsyag ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad. Ang biglaang pagkawala ng mech ay talagang medyo hindi maisip. Ang napakalaking mecha ay ninakaw, at walang mga pahiwatig. Hindi naniwala ang mga tao sa opisina. Kung tutuusin, napakahirap intindihin. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumanggo ng may katiyakan at sinabi, sa katunayan, walang anumang mga palatandaan. Napakunot ang noo ng lahat. Hindi rin nila maintindihan ang nangyayari. Kung walang pahiwatig, hindi nila alam kung sino ang nagnakaw ng mecha, kaya hindi na nila naituloy ang pag-iimbestiga. Yung model ng mecha ang una naming binuo. Gayunpaman, ang mecha ng kalaban ay malinaw na mas malakas kaysa sa amin in terms of defense. Ano ang sabi ng mga mecha experts sa side namin? Na hindi pwedeng gayahin. Tanong ng isang tao. Ang pagkawala ng isang mecha ay hindi isang malaking deal, hanggat ang pangunahing data ay hindi nawala. Ang higit na inaalala ng lahat ngayon ay ang hindi paghahanap ng mecha, o pag-alam kung sino ang nagnakaw ng mecha. Sa halip, gusto nila ang teknolohiya na lubos na makakapagpabuti sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng mecha. Kung mayroon sila ng teknolohiyang ito, hindi nila kailangang piliin na pigilan ang kanilang sarili sa tuwing matatalo nila ang Fan Nation. Sa halip, maaari nilang ganap na sirain ang Fan Nation sa isang iglap at pamunuan ng sansinukob na ito. Sa harap ng teknolohiyang iyon, ang isang mecha ay wala. Kahit na ang patuloy na digmaan sa Fan Nation ay hindi ganoon kalaki. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagdigma ang dalawang bansa, kaya hindi mahalaga kung sino ang nanalo o natalo. Sa paghahambing, malinaw na mas mahalaga ang teknolohiya na maaaring mapabuti ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng mecha. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga malalaking shot na ito ay nagtipon upang pag-usapan ang usapin ng mecha. Ang kahalagahan na kanilang inilakip sa mecha ay higit na nalampasan ang kahalagahan ng patuloy na digmaan. Napanood na rin ng ating mga mecha expert ang video ng laban. Gayunpaman, based on the video alone, they have no way of knowing how the mecha did what it did. Hence, there is no way to replicate it. If we want to replicate it, we need to obtain the other party's research and development data. At least, we need to capture the mecha and disassemble it for middle-aged research. Ngayon, hindi na natin alam kung sino ang nagnakaw ng mecha. Saan natin hahanapin ang research and development data? Isang malaking shot sa gilid ang hindi nasisiyahan, kung tungkol sa pagkuha ng mecha. Ang mga tao sa larangan ng digmaan ay sinubukan na ng maraming beses at gumamit ng maraming pamamaraan, ngunit walang pakinabang. Ngayon, ganap na itong nawala sa larangan ng digmaan. Mas imposibleng makuha ito. Ang mga tao mula sa Firewind Nation, kumpara sa mga tao mula sa Fan Nation, ay kinilala ang kahalagahan ng teknolohiya ng pagtatanggol ng mecha kanina. Kaya naman, inutusan na nila ang mga general sa front lines na mag-isip ng paraan para mahuli ang mecha. Gayunpaman, maraming beses na silang nag-eksperimento at hindi nagtagumpay. Hindi man lang sila makalapit sa mecha. Kung tungkol sa pagkuha nito, iyon ay mas imposible. Nagpadala na tayo ng mga tao para hanapin ang kinaroroonan ng mecha. Kapag nahanap natin, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makuha ito. Matagal na itong nasa battlefield. Ngayong bigla na lang itong nawala, baka hindi na ito makatagal pa. Ito na ang pagkakataon natin. As long as nahanap natin, makukuha natin. Nang marinig ito ng lahat, naramdaman nilang may katuturan ito. Medyo excited sila. Ang biglaang pagkawala ng mecha ay malamang na nangangahulugan na hindi na ito makakatagal. Ngayon ang oras na ito ay nasa pinakamahina. Maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ito.
Magpadala ng mas maraming tao upang maghanap. Dapat nating mahanap ang mecha na iyon. Sabi ng nakaupo sa yulunan. Ano ang tungkol sa larangan ng digmaan? Hindi ko alam kung anong mali ang kinain ng mga taga-Fan Nation sa pagkakataong ito. Hindi lamang sila ang nagkusa na salakayin tayo, ngunit patuloy din nilang pinapalawak ang lawak ng digmaan. Para bang gusto nilang lumaban sa isang mapagpasyang labanan sa atin. Panipik, bagamat mas binigyang pansin ng lahat ang mech, hindi nila lubusang baliwalain ang larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Fengji Nation. Bagamat ito ay bahagyang mas mababa sa kanilang Fiery Wind Nation, hindi nila ito ganap na baliwalain. Kung hindi, bago sila makapagsaliksik ng teknolohiya ng mech, ang kanilang bansa ay napinsala ng husto ng Fengji Nation. Humph! Ang Fan Nation lang ang marunong kumain at hindi magpapatalo. Masyado kaming magalang sa kanila noon. Since they took the initiative to come to US this time, then we will not be polite to them. Dapat natin silang turuan ng leksyon. Sabi ng nakaupo sa unahan. Kabanata 350. Sa pagharap sa Fengli Nation, ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay palaging may psikolohikal na kalamangan. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban sila sa Fengli Nation ng higit sa isang beses, at nanalo sila ng higit sa natalo. Kapag kaharap ang Fengli Nation, hindi sila natakot. Kahit na wala silang gaanong kalamangan sa kasalukuyang larangan ng digmaan, tiwala pa rin sila na kaya nilang talunin ang hukbo ng Fengli Nation. Dati, hindi nila nagawang talunin ang hukbo ng Fender Nation dahil sa pakikialam ng misteryosong mecha sa larangan ng digmaan. Kailangang sabihin na ang mecha ay napakalakas. Alinmang panig ang sinuportahan niya sa larangan ng digmaan, lalakas ang lakas ng panig na iyon at mas malaki ang kanilang kalamangan. Ang isa pang punto ay ang hukbo ng Fiery Wind Nation ay nakatuon sa paghuli sa mahiwagang mecha at hindi gaanong pinansin ang hukbo ng Fengli Nation. Pero ngayon, halatang iba na. Ang mahiwagang mecha ay nawala, at walang sino man ang patuloy na nagdudulot ng gulo. Nawalan din ng malakas na kakampi ang Fengli Nation. Sa kabilang panig, ang Fiery Wind Nation ay nagpadala na ng iba pang mga koponan upang subaybayan ang mahiwagang mecha. Ang mga koponan sa larangan ng digmaan ay maaari na ngayong tumutok sa labanan at tumuon sa pagharap sa hukbo ng Fengli Nation. Sa ganitong mga kalagayan, ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay nagtitiwala na maaari silang manalo laban sa hukbo ng Fengli Nation. Ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation at Fengli Nation ay parehong naghahanap ng misteryosong mecha. Matagal nang kumalat ang balita ng superior na pagganap ng misteryosong mecha sa larangan ng digmaan. Ang mga interesado sa misteryosong mecha ay tiyak na hindi lamang ang dalawang bansa. Ang ilang ambisyosong puwersa o bansa ay interesado rin sa mahiwagang mecha. Isipin, kung mayroon silang teknolohiya ng misteryosong mecha at palihim na ginawa ang mecha, sino ang kailangan nilang katakutin? Sa oras na iyon, kahit na ang Fiery Wind Nation at ang Fengli Nation ay kailangang maging magalang sa kanila. Marahil sa oras na iyon, magkakaroon ng ikatlong superpower sa universo na ito na maaaring makipagkumpetensya sa Fiery Wind Nation at Fengli Nation. Ang pag-iisip lamang tungkol sa tuksong ito ay natukso na ng maraming tao. Sa makatuwid, habang ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay binibigyang pansin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, nagpadala din sila ng mga tao upang hanapin ang kinaroroonan ng misteryosong mecha. Gusto nilang mahanap ang misteryosong mecha bago ang Fengli Nation at ang Fiery Wind Nation. Sa oras na ito, si Huang Feng, na naging target ng lahat, ay lumitaw sa isang lugar sa Fiery Wind Nation kasama ang kanyang koponan. Pumunta dito si Huang Feng sa pagkakataong ito para gumawa ng hakbang laban sa Fiery Wind Nation at sa Fengli Nation. Noong nakaraan, ang mga tao mula sa dalawang bansang ito ay nagpakita ng malaking interes at ambisyon sa kanyang planeta. Minsan na siyang inatake ng mga ito kaya ayaw na niyang atakihin muli. Sa makatuwid, kinailangan na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Ang pag-udyok ng digmaan sa pagitan ng dalawang superpower, Blazing Wind Nation at Fender Nation, ay upang matiyak din na magiging mas maayos ang kanyang operasyon. Ngayon na ang atensyon ng dalawang superpower ay nakatuon sa larangan ng digmaan, ang layunin ni Huang Feng ay nakamit, at ngayon ay oras na para sa kanya na kumilos. Sa pagitan ng dalawang superpower, pinili ni Huang Feng na atakihin muna ang Fiery Wind Nation dahil kung ikukumpara sa Fengli Nation,
halatang mas malakas ang Fiery Wind Nation. Kung una niyang sinalakay ang Fengli Nation, tiyak na maaabala ang Fengli Nation sa larangan ng digmaan. Kung ganoon, malamang na matatalo sila ng Fiery Wind Nation. Sa oras na iyon, matatapos na ang digmaan sa pagitan ng dalawang superpower, at magkakaroon sila ng lakas para harapin si Huang Feng. Bagamat hindi natatakot si Huang Feng, tiyak na magdudulot ito ng maraming problema. Bukod dito, kung gusto niyang manalo, mas malaki ang presyong kailangan niyang bayaran. Gayunpaman, iba ang piliin ang Fiery Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, ang Fiery Wind Nation ay mas malakas. Pagkatapos niyang lisanin ang larangan ng digmaan, naniniwala siya na ang hukbo ng Fiery Wind Nation ay unti-unting mananaig. Bukod dito, sa pamamagitan ng pag-atake sa lungsod ng Fiery Wind Nation, tutulungan niya ang Fengli Nation na maibsan ang pressure sa larangan ng digmaan, upang hindi sila matalo ng ganoon kabilis. Maaari silang magpatuloy sa pagtitiyaga sa halip na bawiin o voluntaryong umatras. Pumunta ka, pagkatapos makapasok sa lungsod, direktang salakayin ang mansyon ng City Lord. Huwag munang mag-alala tungkol sa ibang mga lugar. Subukang huwag salakayin ang mga ordinaryong tao hanggat maaari. Si Huang Feng ay tumayo sa labas ng lungsod at inutusan ang kanyang mga sundalo. Ang mga teritoryo ng Fiery Wind Nation at ang Fengli Nation ay napakalawak. Higit pa rito, ang mga pinuno ng dalawang bansang ito ay tila napaka-protekta sa kanilang sarili. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay nagsagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa simula, hindi niya mahanap ang lokasyon ng mga pinunong iyon. Sa makatuwid, hindi naging madali para kay Huang Feng na direktang isagawa ang operasyon ng pagpugot ng ulo. Bukod dito, ang mga kabiserang lungsod ng dalawang bansang ito ay matatagpuan sa gitna, napapaligiran at pinuprotektahan ng ibang mga lungsod. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Huang Feng na salakayin ang ilan sa mga peripheral na lungsod. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga ito. Ang mga sitwasyong ito ay hindi magbabago sa huling resulta, at mag-aaksaya lamang ng kaunting oras. Sa utos ni Huang Feng, ang mga sundalong ipinagpalit niya ay naglunsad ng pag-atake sa lungsod. Ang paglulunsad ng pag-atake dito ay natural na hindi katulad ng panahon ng malamig na armas. Ito ay simple at marahas. Sa halip, gumamit sila ng lahat ng uri ng advanced na armas, tulad ng mga drone, combat robot, mecha, at iba pa. Ang ilan sa mga bagay na ito ay kinuha ni Huang Feng, habang ang iba ay ipinagpalit. Sa kabuuan, ang bilang ay hindi maliit. Sa lohikal na pagsasalita, sa napakaraming bagay na nagtatago sa paligid ng lungsod, hindi magiging madali ang ganap na maiwasan ang pagtuklas. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napakalayo mula sa Newcastle City, at ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay naakit sa larangan ng digmaan sa paligid ng Newcastle City. Hindi nila inaasahan na may mag-iikot sa harapan ng battlefield at pupunta sa likod, kaya sila ay naging pabaya sa isang sandali. Nang lumitaw ang malaking bilang ng mga drone, combat robot, at mecha sa gate ng lungsod, sa wakas ay nag-react ang mga gwardya sa lungsod. Gayunpaman, maliwanag na huli na. Nais nilang isara ang gate ng lungsod at i-activate ang mga sandata ng pagtatanggol ng lungsod, ngunit huli na. Ang mga tao ni Huang Feng ay nakapasok na sa lungsod sa unang sandali, at ang dalawang panig ay agad na nagsimula ng isang malupit na labanan sa lansangan. Ang mga labanan sa kalye ay isang malaking kalamangan para kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ipinagpalit niya ay hindi lamang sanay sa lahat ng uri ng mga advanced na armas, ngunit mayroon din silang napakataas na kakayahan sa mga tuntunin ng malapit na labanan. Hindi sila bagay na maihahambing ng mga gwardya sa lungsod. Bilang karagdagan, ang labanan na ito ay nangyari nang biglaan na ang mga gwardya sa lungsod ay walang oras na tumugon sa lahat. Naging dahilan ito upang sila ay lubusang dehado mula sa simula, at sila ay ganap na sinupil ng mga tao ni Huang Feng. Bilis, tulong. Humingi ng tulong sa mga tao sa itaas. Ang tanging naiisip ng mga tao sa Castellan Manor sa oras na ito ay ang mabilis na humingi ng tulong sa mga tao sa itaas, umaasang makakapagpadala sila ng mga reinforcement. Kung hindi, pakiramdam nila ay hindi nila kayang panghawakan at ipagtanggol ang lugar na ito. Tama ang kanilang pakiramdam. Hindi talaga sila makatagal. Sa katunayan, ang oras ay mas maikli pa kaysa sa inaakala nila. Wala pang kalahating araw,
Ang lungsod ay ganap na nasakop ni Huang Feng at ganap na sinakop.